Mga kabarangay, ito po ay kinakailangan na maintindihan nating lahat. Higit po ang mga miyembro ng Lupon Tagapamayapa para maging effective ang kanilang pamamagitan sa mga nag-aaway, sa mga hindi magkaintindihan na members ng community. Magandang araw mga kabarangay, kamusta na po kayo? Muli ako po si Jeffrey at welcome kayo muli dito sa ating Katarungang Pambarangay Channel, kung saan tayo po ay nagbibigay ng gabay, nagbibigay po tayo ng mga kaalaman tungkol sa Katarungang Pambarangay, tungkol sa Lupon Tagapamayapa at sa atin pong Barangay Justice System, higit sa lahat. Kaya dito po sa particular na video ito ay samahan niyo po ako hanggang sa matapos para po maunawaan natin ang napakahalagang bagay na ito para sa kapayapaan ng ating barangay. Ngayong araw mga kabarangay, pag-usapan po natin ang Lupon Tagapamayapa as a body. Ano nga ba ang layunin ng Lupon Tagapamayapa? Bakit ito mahalaga? At bakit sa barangay nagsisimula ang solusyon sa ating mga alitan? Mga kabarangay, ayon po sa DOJ Opinion number 13, Series of 1981, ang pangunahing tungkulin ng Lupon Tagapamayapa ay makakuha ng isang mapayapang kasunduan o kompromiso sa pagitan ng mga partido na hindi nagkakaunawaan. Ibig sabihin nito, ang Lupon ay hindi korte, hindi sila hukom, ang trabaho nila ay maging tulay sa pagkakasundo. Kaya bago po dapat tumakbo sa korte, dumaan sa barangay pag ang kaso po ay sakop ng Katarungang Pambarangay Law. Bakit? Dahil dito po mabilis, mas mura at mas magaan ang proseso ng pagkakasundo. Mga kabarangay, mahalagang maunawaan natin na ang pagkakaiba ng bawat individual ay natural. Magkaiba po tayo ng pamilyang pinagmulan, magkaiba ang pagpapalaki sa atin at yung ating tradisyon, magkakaiba ang kultura, ang pananaw, at ang paniniwala ng bawat isa. Kaya po, ang resulta nito, ang hindi pagkakaintindihan ay hindi maiiwasan. Kaya nga po madalas kong sabihin na kahit gaano katahimik ang barangay, may na mga nagsasabi na wala daw kaso na dinadala sa kanilang barangay dahil ito ay tahimik. Ito po ay para sa akin, hindi po ito totoo. Dahil nga po sa pagkakaiba ng bawat isa, hindi maiiwasan ang awayan at ang hindi pagkakaunawaan. At dahil dyan, natural lang po ang alitan. Kahit sa pamilya mismo, sa magkakapatid, sa mag-asawa, magulang at anak, hindi po pwedeng maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Di lalo na sa community, lalo na sa barangay na ating ginagalawan. Ang mga karaniwan po na problema na idinadala sa barangay ay yung tungkol sa lupa at mas madalas yung utang. At yung mga simpleng sagutan lang na nauuwi sa away. At kapag hindi na-resolba
lumalala ito, nagiging kaso at nauuwi sa korte. Kaya po dito, papasok ang ating mga lupon tagapamayapa. Sila po ang unang tagapamagitan para pang isang mesa kung saan pinapaupo ang magkabilang panig at doon pinag-uusapan ng maayos ang kanilang mga hindi pagkakaunawaan. Ito po mga kabarangay, yung nabanggit ko kanina, yung lupon as a body. Kapag sinabi po natin na as body, ibig sabihin, hindi ito personal na opinion lamang ng punong barangay o ng isang miyembro ng lupon. Ang lupon mga kabarangay ay isa pong institusyon. Ito o ang mga lupon ay binubuo ng mga piling kasapi sa barangay na may kredibilidad, may respeto ng mga tao, at may kakayahan sa pamamagitan. Idagdag ko na rin, hindi mainitin ang ulo, mahaba ang pasensya. At para po sa mga bago pa lang na nalaman kung ano ang lupon tagapamayapa, ang tungkulin ng lupon ay pakinggan ang dalawang panig ng patas. Hikayatin silang makahanap ng compromise. Ipaalala na ang layunin ay hindi para manalo o matalo, kundi para magkaunawaan. Sabi nga, sa korte, may nananalo at may natatalo. Pero sa barangay, mga kabarangay, kapag nagkasundo, parehong panalo ang dalawang panig na may hidwaan. Wala pong natatalo. Halimbawa po, si Mang Juan at si Mang Pedro ay nagkaroon ng pagtatalo tungkol sa lupa. Pareho silang galit, pareho silang hindi nagpapatalo. Kung diretso silang pupunta sa korte, aabuti ng taon, gastos na libo-libo at sisirain pa ang relasyon nila bilang magkapitbahay, kung sila man ay magkapitbahay. Pero sa barangay, ipapatawag sila ng lupon, uupo sila, may mediator, at doon sila dahan-dahan na pakakalmahin. Maaaring tanungin, ano ang gusto nilang mangyari? Ano ang kaya nilang isakripisyo? Hanggang sa dumating ang compromise, maaaring magkasundo at hatiin ang lupa. O baka pumayag na magbayad na lang ang isa. O kaya, baka yung simpleng patawarin na lang ang isa't isa kung may nagawa mang hindi maganda sa isa't isa. At ang resulta nito mga kabarangay, mas mura, mas mabilis, at mas payapa. Mga kabarangay, ang katarungang pambarangay po ay hindi lamang isang batas. Ito po ay kultura ng pakikipagkapwa-tao. Ipinapakita nito na ang mga Pilipino likas na mahilig sa pakikipag-usap, sa pakikipagkasundo, at sa pagpapatawad. Kapag nagkaroon ng kasunduan, hindi lang problema ang nare-resolba. Naiiwasan din yung pagkasira ng magandang relasyon dahil ang layunin ng lupon ay kapayapaan sa barangay, kapayapaan sa community. Kaya po mga kabarangay, mahalaga po na tandaan natin ito. Ang lupon tagapamayapa ay hindi lamang body na nakaupo sa barangay hall. Sila po ay simbolo ng ating pagnanais na lutasin ang problema ng
nang hindi na nauuwi sa isang gulo. Sabi nga po sa DOJ Opinion number 13, Series of 1981, ang pangunahing tungkulin nito ay mapayapang kasunduan. Kaya huwag nating maliitin ang proseso ng barangay justice system. Ito ang unang hakbang para makamit ang katarungan. Ang context po nito, tama yung ginagawa ng barangay. Kaya ayan mga kabarangay, marami pong salamat muli sa inyong pakikinig, panonood dito sa Katarungang Pambarangay Channel. Kung nakatulong po sa inyo ang video ito, huwag niyo pong kalimutang mag-like. Maaari niyo din po itong i-share ang video ito. At para sa mga hindi pa nakaka-subscribe dito sa channel na ito, maaari ko kayong mag-subscribe. At maaari niyo rin po na pindutin yung notification bell para sa susunod na pagpapalabas natin ng video, kayo po ay agad maa-update. Maraming salamat po. Muli, ako po si Jeffrey.